Sa puso ng lalawigan ng Lokban matatagpuan ang isa sa pinakamakulay at pinakamasayang fiesta sa Pilipinas, ang Pahiyas Festival. Taon-taon tuwing ika-15 ng Mayo, ipinagdiriwang ito bilang pasasalamat sa masaganang ani at bilang parangal kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Sa pagsikat pa lamang ng araw, unti-unti nang nabubuhay ang buong bayan ng Lokban. Ang bawat tahanan ay nagiging isang makulay na obra maestra na pinalalamutyan ng mga kiping. Ang kiping ay makukulay na palamuting gawa sa bigas na hugis dahon. Kasama rin dito ang mga prutas, gulay, palay, at iba't ibang ani bilang simbolo ng kasaganaan at pasasalamat. Hindi lamang ito simpleng pagdiriwang. Para sa mga Tagalokban, ang Pahiyas Festival ay isang tradisyon na sumasalamin sa kanilang pananampalataya, pagkakaisa, at pagmamahal sa kultura. Naniniwala ang marami na sa pamamagitan ng taos-pusong pasasalamat, patuloy na pagpapalain ang kanilang kabuhayan at ani sa mga susunod pang taon. Bukod sa mga dekorasyon, tampok din sa fiesta ang mga tradisyonal na pagkain ng Quezon tulad ng longganisang Lokban, pansit habhab, at iba pang lokal na delicacies na tunay na ipinagmamalaki ng bayan. Sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang diwa ng Pahiyas Festival. Isa itong paalala na ang tagumpay ng isang komunidad ay nakaugat sa sipag, pananampalataya, at pagkakaisa ng mamamayan. At habang patuloy na sumasayaw ang mga makukulay na kiping sa hangin, ipinapakita ng Pahiyas Festival na ang simpleng pasasalamat ay maaaring maging isang napakagandang tradisyon na kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Narito ang isang kwentong alamat tungkol sa pinagmulan ng Pahiyas Festival. Isang makulay na tradisyon na sumisimbolo sa pasasalamat, pananampalataya, at pagkakaisa ng mga Tagalokban. Noong unang panahon sa paanan ng bundok Banahaw, matatagpuan ang isang payapang nayon na tinatawag na Lokban. Ang mga tao rito ay kilala sa kanilang kasipagan sa pagsasaka. Bawat pamilya ay may sari-sariling bukid na pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Isang taon, dumating ang isang hindi inaasahang pagsubok. Ang init ng araw ay naging masidhi at tumagal ng maraming buwan. Ang mga sapa ay natuyo, ang lupa ay nagbitak-bitak, at ang mga pananim na palay at gulay ay nalanta at naging abo. Dahil dito, nawalan ng hanapbuhay ang mga magsasaka. Ang dating masayang bayan ay binalot ng lungkot at gutom. Sa gitna ng tagtuyot, may isang matandang magsasaka na nagngangalang Isidro. Sa kabila ng tuyot na lupa, hindi siya nawalan ng pag-asa. Araw-araw, umaakyat siya sa paanan ng bundok upang manguha ng mga natitirang ligaw na halaman at humihingi ng ulan sa may kapal. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga tao, napanaginipan ni Isidro ang isang mahiwagang tinig. Isidro, ang pasasalamat ay hindi lamang ginagawa kapag puno ang kaban, ginagawa ito upang punuin ang kaban. Kinabukasan, kahit wala pang ulan, kinuha ni Isidro ang mga natitirang sako ng lumang bigas sa kanyang imbakan. Dinurob niya ito, hinaluan ng kaunting tubig mula sa balon, at nilagyan ng pangkulay mula sa mga katas ng punong kahoy at bulaklak. Hinulman niya ito at niluto ito hanggang sa maging matitigas at makukulay na palamuti. Isinabit ni Isidro ang mga dahong bigas na ito sa kanyang bintana at pintuan bilang simbolo ng kanyang pananampalataya na babalik ang kasaganaan. Ang mga kapitbahay niya noong una ay naguguluhan, pero pagkalipas ng ilang araw na mangha sa ganda ng kanyang bahay. Sa halip na tuyot na lupa ang makita, makukulay na dahon ang nakita nila. Dahil sa inspirasyong hatid ni Isidro, ang buong bayan ng Lokban ay nagsimula na ring gumawa ng mga dekorasyon mula sa kanilang mga natitirang ani. Ginayakan nila ang kanilang mga tahanan ng mga bungang kahoy, kiping at mga palay. Isang hapon, biglang dumilim ang langit at bumuhos ang isang napakalakas at malamig na ulan. Muling nabuhay ang mga pananim at naging higit na masagana ang ani ng taong iyon kaysa sa mga nakaraan. Mula noon, naging panatanan ng mga Tagalokban na tuwing sasapit ang ika-15 ng Mayo, gagayakan nila ang kanilang mga tahanan ng pinakamagaganda at pinakamakulay na palamuti. Ito ay hindi lamang upang ipagmalaki ang kanilang sining, kundi upang gunitain ang panahon ng tagtuyot kung kailan ang kanilang pasasalamat at pananampalataya ang nagbalik ng ulan at buhay sa kanilang bayan.
Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang alaala ng tagtuyot ay unti-unting nabaon sa limot. Dahil sa sobrang saga ng ani na tila walang katapusan, unti-unting nanahan ang kasakiman sa puso ng ilang mga magsasaka. Nakalimutan nila na ang ulan at biyayang tinatamasa nila ay hiram lamang mula sa langit. Ang mga dating mapagbigay na magsasaka ay naging maramot. Ang mga sariwang gulay, ginintuang palay, at matatamis na prutas na dati ay ibinabahagi sa nagugutom ay sinimulang ibenta sa napakamahal na halaga. Bihira ang ganitong kagandang ani, kaya dapat nating sulitin ang bawat pera na kikitain natin. Naging bingi sila sa pakiusap ng mga mahihirap na manlalakbay at maging sa sarili nilang mga kapitbahay na kinakapos. Ang mga kalsada ng Lokban na dati ay puno ng pagbibigayan ay napuno ng ingay ng tawaran at sakiman sa pera. Isang araw, bumalik ang mahiwagang tinig sa panaginip ni Isidro, ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig ay hindi na mapayapa, ito ay puno ng lungkot. Ang hiyas na nasa inyong mga pintuan ay naging palamuti na lamang ng inyong kayabangan at hindi na ng inyong pasasalamat. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang mga saga ng ani na nakasabit sa mga bahay at nakaimbak sa mga bodega ay biglang nagbago ng anyo. Ang mga mapulang kamatis ay naging kasing tigas ng bato, ang mga palay ay naging walang laman o ipa, at ang mga prutas, kahit gaano kaganda sa labas, ay naging mapait sa loob. Walang makain ang mga tao at walang bumibili sa kanilang mga paninda. Ngunit hindi pa natatapos ang pagsubok sa bayan ng Lokban. Habang ang mga tao ay nagsisimulang magbago at maging mapagbigay, isang madilim na ulap ang muling lumukob sa bundok Banahaw. Hindi ito ang ulan na nagbibigay buhay, kundi isang naggangalit na bagyo na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng lalawigan. Sa loob ng isang araw at isang gabi, hinagupit ng malakas na hangin at baha ang buong bayan. Ang mga tulay ay nawasak, at ang mga palayan na dati ay tila dagat ng ginto ay naging putikan. Ang mga punong kahoy na hitik sa bunga ay nabuwal, at ang lahat ng kanilang itinanim na pagkain na kanilang pinaghirapan ay tuluyang nasira. Nang tumila ang bagyo, tumambad ang isang malungkot na tanawin. Wala ni isang pananim ang natira. Walang gulay na mapipitas, walang palay na magigit, at walang prutas na maibabahagi. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan matapos ang bagyo, nagpasya ang mga pinuno ng nayon at ang mga magsasaka na puntahan ang bahay ni Isidro. Siya ang kanilang sandigan, ang taong nagturo sa kanila ng sining ng keeping at ng tunay na kahulugan ng pasasalamat. Nais nilang humingi ng tawad sa kanilang nakaraang kasakiman at humingi ng gabay kung paano muling magsisimula ngayong wala na silang pananim. Ngunit pagdating nila sa kanyang maliit na kubo, bumalot ang isang kakaibang katahimikan. Bukas ang pinto, ngunit walang sumasagot sa kanilang mga tawag. Hinalughob nila ang buong bahay, subalit hindi nila nakita ang matanda. Sa halip, sa gitna ng kanyang silid, kung saan dati ay naroon ang kanyang higaan, ay may natagpuan silang isang rebultong kahoy. Ang mukha nito ay kamukhang-kamukha ni Isidro. May hawak na araro at may bakas ng kapayapaan sa mga mata. Sa paanan ng rebulto, may isang piraso ng tuyong dahon na may sulat na tila nakaukit sa ginto. Nanginginig ang kamay ng pinuno ng nayon habang binabasa ang nakasaad. Patawarin mo sila sa ginawa nila sapagkat ang lupa ay nagbibigay lamang sa pusong marunong magmahal. Napaluhod ang mga magsasaka. Napagtanto nila na si Isidro ay hindi lamang isang ordinaryong magsasaka. Siya ay isang paalala mula sa langit na ipinadala upang subukin at hubugin ang kanilang mga puso. Ang sulat ay isang panalangin ni Isidro para sa kanila, isang paghingi ng tawad sa may kapal para sa mga taong naging sakim at nagbulag-bulagan sa grasya. Mula sa araw na yon, hindi na muling nakita si Isidro, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili sa bawat sulok ng Lokban. Ang rebultong naiwan niya ang naging inspirasyon upang hirangin siyang San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Bilang pagtupad sa kanyang huling hiling, ang mga taga-Lokban ay nangako. Hindi na muling magiging sakim, ang bawat ani ay ituturing na biyaya na dapat ibahagi. Sining mula sa puso, ang paggawa ng keeping ay hindi lamang dekorasyon, kundi isang paraan ng pakikipag-usap sa langit.
Pahiyas para sa lahat, ang pista ay hindi para sa paligsahan ng yaman, kundi para sa pagkakaisa ng komunidad. Mula nang mahanap nila ang rebulto at ang liham ni Isidro, tuluyan nang nagbago ang diwa ng mga taga-Lukban. Ang dating bayang sinubok ng tagtuyot, kasakiman, at bagyo ay muling bumangon, ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag at mas maliwanag ang kanilang mitiin. Dahil sa kanilang pagbabago, tila binyayaan ng langit ang lupa ng Lukban ng isang uri ng kasagaanan na hindi pa nararanasan noon. Ang kanilang mga pananim ay naging higit na malalaki, matatamis, at sagana sa lahat ng panahon. Ngunit hindi na sila muling nagkakait, sa halip, binuksan nila ang kanilang mga pintuan sa buong mundo. Sa bawat pagsapit ng Mayo, ang mga kalsada ng Lukban ay nagiging isang buhay na bahaghari. Libu-libong turista mula sa iba't ibang dako ng mundo ang dumaragsa, hindi lamang upang mamangha sa mga bahay na nababalot ng makukulay na kiping, kundi upang masaksihan ang makasaysayang parada ng pahiyas. Ang mga kalabaw na hila-hila ang mga karosang puno ng ani ay tila sumasayaw sa tuwa, habang ang mga tao ay nagkakantahan at nagdiriwang. Ang mga turista ay masayang namimili ng mga sariwang prutas, gulay, at ang tanyag na longganisang Lukban. Ang bawat perang kinikita ng mga magsasaka ay itinuturing nilang hiram na biyaya na muli nilang ibinabalik sa komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ang dating patawarin mo sila sa sulat ni Isidro ay napalitan na ng pasasalamat na salamat at natuto kami. Naging sentro ng turismo at sining ang Lukban, ngunit sa kabila ng modernong panahon at dagsa ng tao, nananatiling buhay ang presensya ni Isidro. Sa bawat ngiti ng magsasakang nag-aalok ng kanyang ani, at sa bawat turistang namamasyal na may dalang pasalubong at busog na puso, naroon ang diwa ng pahiyas. Ang Lukban ay hindi na lamang isang simpleng bayan sa paanan ng bundok, ito ay naging simbolo ng tagumpay ng kabutihan sa gitna ng pagsubok. Isang bayang naging masagana dahil natuto silang ang tunay na yaman ay hindi naiipon sa kaban, kundi ibinabahagi sa kalsada upang ang lahat ay mabusog, sa pagkain man o sa pag-asa. Ang tunay na sining ng pahiyas ay hindi matatagpuan sa matingkad na kulay ng kiping o sa dami ng nakasabit. Ang aral na iniwan ni Isidro ay simple, ngunit napakalalim. Ang tunay na hiyas ay ang pusong marunong magpasalamat sa panahon ng kasaganaan at marunong magbahagi sa panahon ng pangangailangan. Sa ating buhay, darating ang mga tagtuyot at bagyo, ngunit basta't marunong tayong magkapit-bisig at huwag maging sakim, laging pag-asa na darating. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa makulay at madamdaming alamat ng Pahiyas Festival. Ang Lukban ay hindi lamang naging tanyag dahil sa ganda ng kanilang palamuti, kundi dahil sa tibay ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento at kaalaman tungkol sa Filipino beliefs and culture, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Dito, sabay-sabay nating tuklasin ang yaman ng ating tradisyon, paniniwala, at kultura na tunay na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino.